ba? Yes. Walang posible. Ano man po na ating ginagawa para sa Panginoon, magagawa natin by His grace. By the grace of God. Okay? Just believe, no? And trust His Word. Alright, so tayo lahat ay tumayo at buksan natin ang ating banal na kasulatan. Luke chapter 1, verse 73. Tama ba yan? For with God, 1:37. Luke, tama? For with God, nothing shall be impossible. And Mark chapter 13, verse 31. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. In 1 Peter chapter 1, verse 23 up to verse 25. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth, abideth forever. For all flesh is as grass, and all glory of man as a flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. But the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. Manalangin po tayo. Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sapagkat dinala mo po kami sa bahay sambahan upang sambahin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, dalangin ko po na mangusap kayo po ngayon sa aming kalagitnaan at Lord, ang aming panambahan ngayong umaga ay maging katanggap-tanggap sa iyong harapan. Bless mo ang iyong salitang maya. At Lord, naway tumimo ito sa aming mga puso at isipan at mai-apply po namin sa araw-araw na aming pamumuhay. Sa panahon ng aming panghihina, ito ang magsilbing kalakasan po namin. At sa panahon na kami nakakalimot, ito ang magpapaalala sa amin. At ito ang magbabago ng aming karakter at buhay. Lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis mong pangalan, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sa iyo po na. Now, nais ko pong pamagatan ng mensahe ngayong gabi o ngayong umaga. The word of the Lord liveth and abideth, endureth forever. Siguro ito pinakamahabang title ng aking mensahe. The word of the Lord liveth and abideth, endureth forever. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Sabi po ng ating Panginoon. Amen? Amen. The word of God endureth forever. Okay? So, kung titignan natin, magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat mayroon tayong Bible na ating basihan. Hindi natin sinasamba ang Bible. Ang sinasamba natin ang Diyos ng Bible. Amen. Amen? Amen. Kaya naging banal ang aklat na ito sapagkat gamit ito ng Diyos. Kaya naging banal ang lugar na ito sapagkat gamit ito ng Diyos. Kaya naging banal po tayo, mga kapatid na minamahal, sapagkat ginagamit tayo ng Diyos. Amen? Now, ito po ngayon, mga kapatid na minamahal, ang basihan natin, the Word of God endureth forever. Liveth and endureth forever. Nais ko pong makita natin, mga kapatid na minamahal, kung ano itong hawak natin at basihan natin sa ating pananampalataya. The Word of God. Alam natin, sabi ng Romans chapter 10, verse 17,
faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Okay? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So now, mga kapatid na minamahal, kaya mayroon tayong faith because we have the word of God. Okay? Na siya nating pinagbabasihan. At hindi tayo mabibigo kung ito po yung ating basihan. Amen. Because the word of God has the power. Amen? Has the power. And its promises cannot be failed. Its promises cannot be failed. Ang sabi po dito sa 2 Corinthians, okay, chapter 1, verse 20 up to verse 22, sabi niya, for all the promises of God in Him are yea, and in Him, amen. Unto the glory of God by us, now He which established us with you in Christ, and hath anointed us is God, who hath also sealed us and given the earnest of the Spirit in our heart. So makikita natin dito, mga kapatid, na minamahal na ang Word of God has the power and its promises cannot be failed. Hello? Its promises cannot be failed. Kung ano yung pinangako ng Diyos sa atin, hindi pwedeng maglalaho. Hindi pwedeng mapapulaanan sapagkat ang Diyos na nangako sa atin ay Diyos na tapat. Amen. Amen? Nung sabihin niya sa atin, mayroon ka buhay na walang hanggan, huwag kang matakot sapagkat ang buhay na walang hanggan ay ibinigay ng Diyos sa atin at isang araw, kukunin niya tayo. Yun ang pangako niya, ako'y alis, ipaghanda ko kayo ng tirahan. Pag naipaghanda ko na kayo ng tirahan, ako'y muling babalik upang kung saan ako naroon, kayo naman ay lumuon. Praise God, amen? Okay, so nagpagtatagal pa ang kanyang pagbabalik, mga kapatid na minamahal, hindi dahil siya nakakalimot sa kanyang pinangako. Dahil siya ay nagbibigay pa ng pasensya, mga kapatid na minamahal, mayroon siyang tinatawag na long suffering na ayaw niya na ang sino man mapahamak. Alam niyo kung dumating siya noong 1979, hindi na ako nasay. Hello? Diba? 1980 kami nasay. Kaya ang dahilan, kaya hindi pa siya bumabalik, gusto pa niyang may maligtas, gusto pa niyang makahabol yung iba na magkaroon din sila ng pagasang tulad natin buhay na walang hanggan. Okay? So, huwag po kayong mag-alala, mga kapatid. Minsan nanulupay-pay tayo sa kahihintay. Ang pinakamahirap talaga yung maghintay, lalo na kung ang inaantay mo, hindi tiyak na darating. Pero siya tiyak na darating sapagkat sinabi niya. Amen? Yes. So, yung ang pasiyang natin is the Word of God. The Word of the Lord liveth and abideth forever. Its promises cannot be failed. Okay? At ang sabi po dito sa chapter 4 ng Romans, verse 21, sabi niya, being fully persuaded that what He had promised, He was able also to fulfill. Yung ipinangako niya, kaya niyang gawin. Hindi ito pangako ng mga politician na minsan hindi naman natutupad. Amen? Hindi ito pangako ng sino man minsan. No? Di ba? Kayo mga babae. Alright? Nung nangako, yung sumusuyo sa'yo. May natupad, pero hindi. Tama po ba? Ayan? May natupad, mayroon hindi. Pero sa Diyos, lahat ng pangako, tiyak na matutupad. Siguro ang natupad lang, anak ang kita ng 5. O yun, nagkaroon ka ng 5 anak. Natupad. Okay? Hello, amen? Di ba? Bibigyan kita ng anak. Kapupoge, lumabas. Ha? Kapaganda pala. Ayan. Mga kapatid,
So, its promises cannot be failed. O, tingnan nyo nung si Abraham pangakuan, sabi niya, bibigyan kita ng anak. Matanda na si Abraham, bago siya binigyan. Si Sarah, nag-menopause na, bago sila binigyan. Kaya nung sabihin ng Diyos sa kanya, Sarah, magkakanak ka, namiti pa si Sarah eh. Sabi niya, ngayon pa? Amen. Ngayon bang mahina ng tuhod ng asawa ko? Amen. May chance pa. Di ba? Ngayon pa? Ngayon pang nag-menopause na ako? May chance pa. Amen. But praise God, ang promise ng Panginoon, hindi nababago pagka siyang nangako. Amen. Okay? So, ang salita ng Diyos, for with God, nothing shall be impossible. Kaya lang, kailangan naman i-claim natin yung promise ng Panginoon. Di ba? Sabi niya, call unto me, and I will answer thee, and I show the great and mighty things which thou knowest not. Kasi kung minsan, naniniwala na tayo, pero hindi tayo nagtitiwala. Kumakbang ka sa pananampalataya. Okay? Mga kapatid na minamahal, kung titignan natin sa ating liit nito, parang hindi natin kaya mag-project, pero pag nagsimula tayo, may magagawa tayo. Di ba? Alam nyo, habang gumagawa tayo dito, hindi naman talaga ako humahawak, nagbubuhat, pero nararamdaman kong pagod. Sa kaiisip. Sa dudukot eh. Okay? Kaya sinishare ko sa inyo. Amen? Mayroon tayong 7 manggagawa dyan. Gusto mo, ikaw yung isa doon. Yung araw-araw niya sweldo, ikaw. Umakbang ka sa pananampalataya. Sapagkat ang Diyos hindi nagpapabaya. Give and it shall be given unto you. Yan sabi ni Kristo. Hello? Amen. Kaya lang, huwag mong gawin yan kung wala kang pagtitiwala. O magtiwala ka, Diyos, alam ko na ibabalik mo sa akin. Yung binatilyo, ibinigay niya yung lunch niya sa Panginoon Hindi po nagreklamo. Mayroon siyang tiwala. Nung ibinles ng Panginoong Kristo, yung 5 tinapay, 2 isda, para sa kanya lang, sa isang tao lang kakain. Pero nung ibinigay kay Kristo, 5,000 people na busog. May sobra pa. Amen. Hello? Amen? For with God, nothing shall be impossible. Lord, ito na yung pagkakataon ko ngayon, i-prove ko ngayon, Lord, ang pananampalataya ko, sapagkat ang sabi mo, yung pananampalataya ko, diyan kagagawa. Nagtitiwala ko. Ang sabi po dito, being fully persuaded that what He had promised, anong pinangako ng Diyos, He was able also to perform it. Ito na yung chance natin. Okay? For with God nothing shall be impossible. And the Word of God liveth and it abideth forever. Okay? And its promises cannot be break. Ano pinangako ng Diyos sa'yo? Panghawakan mo yun, kapatid. Hindi yan salita ng tao, ito'y salita ng Diyos. May kapangyarihan yan. May kapangyarihan yan, kapatid. And number 1, its promises cannot be failed. Number 2, hello? Amen. Claim mo yung promise ng Lord. Yung promise niyang babalik, babalik at babalik yan. Nakikita niyo na, malapit na tayo. Okay? Kung baga sa paglalakbay, tanaw niyo na. Tanaw na natin. Okay? And number 2, mga kapatid, its power cannot be paid. Its power cannot be paid. Maging sa kaligtasan natin, Word of God ang instrumento niya. Kaya po tayo naligtas. Tama ba ba? Kung walang Word of God, hindi ka maliligtas. Diba? Kung walang salita ng Diyos,
wala tayong kaligtasan. Now, pagkat tinutukoy natin Word of God, the Bible is the written Word of God, and the Lord Jesus Christ is the living Word of God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh. Si Lord Jesus Christ po yun. Now, ang written Word of God is the Bible. Pareho yan. Unseparable yan. Amen? Hello? Amen. So, its promises cannot be failed. Number two, its power cannot be failed. Kaya pinangaral ang salita ng Diyos sa atin, ang gospel, sabi ni Apostle Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto what? Salvation. Walang maliligtas na tao sa pamamagitan ng relihiyon. Walang maliligtas na tao sa pamamagitan ng tradisyon. Walang maliligtas na tao sa sarili niyang gawa. Maliligtas lang ang tao pag ipinangaral ang Word of God, pag ipinangaral ang gospel ni Christ. For it is the power of God unto salvation. Amen? At ang sabi doon sa 1 Peter chapter 1 verse 23, sabi niya, being born again. 1 Peter 1:23, kapatid, paki-pano. Sabi niya, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. Walang na born again kung walang word of God. Kung walang incorruptible seed. So ito yung word of God, mga kapatid na minamahal. So number one, its promises cannot be failed. Number two, its power cannot be failed. Has power to convict. In chapter 2 ng Acts, verse 37, now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Has power to convict. Okay? Kung minsan nasasaktan tayo pag ipinapangaral ang salita ng Diyos, tumatago sa ating mga puso. Pero hindi layunin na ikaw ay saktan lang ng Panginoon, kundi gusto ng Panginoon, maramdaman mo ang iyong pangangailangan. Amen? Kasi kung hindi na kayo nasasaktan, ibig sabihin, manhid na kayo. Hello? Pangalawa, it's either manhid ka lang, o pangalawa, talagang patay ka. Kasi yung patay, hindi nasasaktan. Amen. Kung nasasaktan kayo, sapagkat kayo ay buhay pa. Amen. Hello, amen? May mga Kristiyano nasasaktan sa salita ng Diyos. And praise God for that. Sapagkat ang Diyos nangungusap pa sa iyo. Ang salita ng Diyos matalim kaysa tabak na magkabilaang talim. Kaya lang, mayroong dalawang kaibaan ng pagtanggap sa salita ng Diyos. Pag tinanggap mo ang salita ng Diyos, positibo, ito'y magiging pagpapala sa iyo. Pero pag tinanggap mo ito, negatibo ka, so sabihin mo, ayaw ko nang makinig yan. Kinipersonalan lang ako. But praise God, dito, sa Acts chapter 2, verse 37, when they heard this, the word of God, they were pricked in their heart. Nasaktan sila. And said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Amen? Nakulpik sila. Nagtanong sila. Kapatid, mga lalaki, mga kapatid, anong gagawin namin ngayon? Okay? Kung narinig mo, tinamang ka, magtanong ka ngayon, anong dapat mong gawin? Amen? Ibig sabihin, kinakausap ka ng Diyos. Anong dapat namin gawin? Tulad nung Romanjero. Nung nakonvict siya. Bakit? Nangaral si Pablo at si Barnabas. Sino yung? Si Silas.
pinarurusahan, hinampas dahil sa pangangaral ng Diyos. Sa kabila nun, nagawa pa nilang umawit at mangaral ng salita ng Diyos. Ano sabi ng Roman jailer? What must I do to be saved? Amen? Na-convict siya. Anong sabi nila? Ni Pablo, ang sabi niya, believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. So the Word of God has power to convict. Amen? Its power cannot be paid. Ha? Nakita niyo mga kapatid? Pagka ikaw nasasaktan, ibig sabihin, kinukonvict ka ng Panginoon. Mayroon kang dapat baguhin pag tinatamaan yung pride mo. Hello? Oo. Huwag mong patigasin. Walang matigas sa salita ng Panginoon. Ayaw mo man sumunod ngayon, later, susunod ka rin. Hello? Amen? Nakikita ko yung mga gumagawa dito. Si Brother Ricky, yung nakatambak doon. Sinisisil niya ng una. Siyempre, natitibag yung sinisisil. Nakita ko kasi kami yung gumawa niya. Nakita ko yung paano sila. Brad, maso ang gamitin mo. Palabas. Lalong naging mabilis. Maso. Pero hindi lang isang maso. Tibag lahat. Ilang maso yun? Ha? Nakasampu ka na, hindi pa rin tapos. Ibig sabihin, kailangan mo pang 10 para lubusang matibag. Amen? Pag huminto ka sa 10, hindi lubos tibag. Ganon din ang salita ng Diyos, ikinumpara sa paso, ikinumpara sa martilyo, ikinumpara sa apoy. Kaya walang matigas na puso sa salita ng Diyos. Amen? Amen. The Word of God has power to convict. Has power to convert. Not only power to convict, but also has power to convert. Okay? Mga kapatid na minamahal, nung na-encounter ni Apostol Pablo, si Saulo, ang Panginoong Jesucristo, doon sa daan ng Damasco. Sino si Saulo? Pinuno ng makasalanan. Attorney pa yan. Hello? Hindi ba karamihan upuno ko mga attorney? Pero hindi lahat. Tama ba? Kasi kaya nilang i-twist yung batas. Kaya pinitin ang batas. Pero si Apostol Pablo, si Saulo, nung na-encounter niya ang Panginoon, siya'y na-convert. Amen? Siya'y na-convert. Walang Saulo na hindi pwedeng ma-convert pag na-encounter mo ang Panginoong Jesucristo. Amen? His power cannot be paid. Si Saulo, kaya niyang i-convert. Yung man of Gadara. Alam niyo po, yung man of Gadara. Nung tanungin ni Jesus Christ, anong pangalan mo? Sabi niya, Legion. Bakit? Thousands of demons nakasakay sa kanya. Hello? Pag sinabing Legion, kasi it's either nandyan niya, 3,000 ang bilang niya. Thousands of demons. Okay. Demon. Okay? Libong demonyo nakasakay sa kanya. Ibig sabihin, lahat ng katimonyoan nasa kanya. Yes. Lahat ng bisyo nasa kanya. Kita nyo? Walang damit. Amen? Nakakita na ba kayo ng tao naglalakad dyan sa kalsada, walang damit? Amen. Anong gagawin mo nun? Ay. Ha? Naalala ko. Wala pa yung van, naka-jeep lang ako. Mayroong isang babae, medyo bata pa eh. Naglalakad kalsada. Alam ko na sa itsura ko lang eh. Eh pagtapat ko sa kanya, sabi niya, okay? Nakita ko yung lola ko. Okay? Ha? O, anong gagawin mo nun?
Itong man of Gadara, mga kapatid, hindi nagdadamit, wala siyang kaibigan, nakatira sa libingan, at walang makapigil sa kanya. But one time, natagpuan ni Jesucristo, na-encounter niya si Jesucristo, at siya'y na-convert, naging mananampalataya. Amen. Amen? Sapagkat hindi lang niya narinig ang written word of God, kundi narinig niya mismo, na-encounter niya mismo yung living word of God. Walang iba kundi si Jesus Christ. So the word of God has power to convict, has power to convert. Amen? And the word of God has power to cleanse. Psalms chapter 119 verse 9. Look at this. Kaya kayo mga magulang, pasalamat kayo kung mga anak niyo hilig nila pupunta sa simbahan. Amen. Kaysa pupunta sa kung saan-saan. Amen. Huwag niyo silang pipigilin. Ha? Kung hilig nila pumunta sa simbahan. Amen. Baka sasabihin, oh, wala ka nang ginawa kundi sa simbahan. Aha. Gamitin mo ulo mo. Magulang, gamitin mo ulo mo. Kaysa pumunta sa pasyalan, sa tambayan, hayaan mo siya kung pupunta sa simbahan. Hello? Gamitin mo ulo nyo. Alright? Mga kapatid na minamahal. Bakit? Okay, sasabihin mo, alam nyo, itong nakakalungkot, nasasabihin ng pagka yung anak naging masuwayin. Ha? Punta ka pa, punta sa simbahan, ganyang buhay mo. Huwag niyong ginagawang ganyan. Hello? Huwag niyo silang sinusumbatan ng gano'n. Amen? Eh kung nga yung pumupunta sa simbahan, matigas pang ulo kung hindi pa kayo pumunta sa simbahan. Amen. Di ba? Kaya lang, huwag kayong magmadali. Hayaan niyo na ang Diyos gumawa sa buhay nila. Hayaan niyo na ang salita ng Diyos gumawa sa buhay nila. Pero hindi nyo kaya barasulin yan. Amen? At least, no? At least, nakakapakinig sila ng salita ng Diyos. Tama po ba? Huwag kayong magmadali. Huwag niyo baguhin buhay ng anak nyo. Diyos, may trabaho yan, hindi ikaw. Hayaan mo ang salita ng Diyos. Now, paano lilinisin ng kabataan ang kanyang mga lakad? Ang sabi po dito, by taking it, therefore, according to thy word. Hello? Tayo na magulang minsan na nakikinig na tayo ng salita ng Diyos. Hindi natin perfect na susunod. How much more sila pa? May nilalabanan mga yan. Tama po ba? Oh, may nilalabanan mga yan. Yung lust of, yung youthful lust. Ngayon, ha? Yung tinatawag na youthful lust. Kung minsan, ako, pinalalawak ko rin kaisipan ko. Kasi kung minsan, yung tinatawag na generation gap ngayon. Kayong mga magulang, intindi niyo yan. Yung generation gap, huwag yung ikumpara yung panahon nila ngayon sa panahon natin noon. Hello? Noon, alam natin, tingin lang, nakukuha tayo ng magulang. Tama ba? Amen? Ngayon kayo, lumuha ng mata mo. Hindi pa. Hello? Oh, ano yung laro natin noon? Pag naglalaro tayo, yung tumbang, preso. Anong laro na ngayon? Dota. Amen. Tumbang preso. 2 oras ka lang maglalaro. Pawisan ka na. Amoy araw ka na. Amoy buwan ka pa. Pero yung sa computer, nandun ka, kahit magbabad ka, 24 hours. Amen. Sa mga kabataan, isinahin nyo sarili nyo sapagkat kung ano kayo ngayon, yan ang rinili ng future. Hello, amen? But praise God, mayroon tayong word of God. Anong sabi? Wherewithal shall a young man cleanse his way by taking heed thereto according to thy word. Paano lilinisin ng kabataan ang kanyang mga lakad sa pakikinig ng salita ng Diyos? So praise God, yung hindi natin na ituturo sa ating mga tahanan ay naituturo dito sa simbahan. Amen. Tapos pipigilin mga anak mo pupunta sa simbahan.
Dapat pa lang yan sa ngayon na. Kung iniiwan mga anak niyo sa bahay, sasamba kayo. Kaya nga natin sinisikap na may lugar sila para madala natin sila dyan at yung mga teacher magtuturo sa kanila. Sa kanilang murang isipan. O pagdating ng nasa edad na sila, bahala sila kung i-apply nila kung anong natutunan nila sa simbahan. Pagdating ng 18 years old, o kung wala na sila sa ilalim ng bubungan natin, bahala sila. Pero mayroong Word of God, mayroong Holy Spirit na kukonvict sa mga yan, ang third person of the Holy Trinity, yung mangungusap sa kanila, yung Word of God na alam nila. Hindi na tayo sa ECDS. Kahit sa kabataan nila, naturuan natin sila ng Word of God. Amen? Pero tayo, alam niyo, praise God, tayo hindi pa uli. Nakakilala ko sa Panginoon 21 years old. Praise God. Hindi ko pinagsisisihan na ako naging pastor ngayon. Alam niyo, pastor, maraming rin pong depression sa buhay. Alam niyo po ba yan? Hello, amen? Pero ang pinaghugutan ko ng lakas, una-una ang Panginoon. Pangalawa, kayong mga matatapat. Kayong mga unruly. Walang batas, sariling gobyerno. Nakaka-discourage kayo sa pastor. Amen. Pero yung mga matatapat, alam kong nakaback up sa gawain ng Panginoon, kayo ang aking kalakasan, kayo ang aking inspirasyon sa gawain ng Panginoon. Magpapatuloy ako. Sapagkat alam ko, ang gamit ng salita ng Diyos. Naalala ko yung isang preacher, gusto nang mag-quit. Sabi niya, ayoko na magpastor. May hirap, matitigas ang ulo. Mga miyembro. Okay, nakatulugan niya umiyak. Sa kanyang pagtulog, napahimbing. Nag-resign siya, gusto niyang mag-resign sa pagpapastor dahil matitigas ang ulo. Preach ng preach. Ilan lang ang sumusunod. Nag-decide siya na aalis sa pagpapastor. Pagkaalis niya sa pagpapastor, pumasok ng construction. Sabi ng forma niya, ibagay mo nga yung pader doon, yung poste na wala sa lugar, kumuha ng maso. Hataw ng hataw. Sabi niya, ang daming beses ko nang hinataw ito, hindi matibag-tibag. Okay? Sabi niya, ayoko na. Naisip niya, pag hindi ko niya yung pinatitibag, magagalit yung foreman sa kanya. At aalisin na siya sa trabaho. Okay? So, nag-decide siya na itutuloy na niyang pagmaso para hindi magalit yung foreman sa kanya. Naalala niya, sabi niya, ako preacher, matitigas ulo ng mga miyembro. Kung hihintuan ko yung pagmasok ng salita ng Diyos sa kanila, magagalit naman ang Diyos. Nakuha niya? So, ang sabi niya, nag-decide na lang siya, magpapatuloy ako magpapastor para hindi magalit ang Diyos sa akin. Itutuloy ko yung pagmasok hanggang sila ay matibag. Later on, kapatid, kung hindi ka susunod agad-agad sa salita ng Diyos, later on, susunod ka rin. Because the Word of God is quick and powerful. Has power to convict, has power to convert, and has power to cleanse. Mga kabataan, manatili ka lang sa salita ng Diyos, i-apply mo sa salita ng Diyos, lilinis ang buhay mo. Hindi ka mapapariwara. Kasi pag aalis ka, lalayo ka sa salita ng Diyos, mayroon dyan nagsasalita sa iyo ang Holy Spirit. Amen. Magigilty ka kung Kristiyano kang totoo. Amen. Magigilty ka. Marirealize mo na mali yung ginagawa mo. Marirealize mo na ang Diyos hindi nalulugod sa ginagawa mo. At walang masayang tao na ang Diyos na nalulungkot sa Kanya. Amen? So the Word of God has power to convert, has power to cleanse, and also has power to comfort. Psalms chapter 119, verse 49 to 50.
Ang sabi niya, remember the word unto thy servant upon which thou hast caused me to hope. This is my comfort in my affliction, for thy word hath quickened me. Hello, amen? Amen. Sabi niya, this is my comfort. Kapatid, kung naiinip ka, kung nadidepress ka dahil sa mga problema, sa mga burden mo, okay? Emotionally, okay? Financially, ano mang problema mo, ito ang dapat maging comfort mo. Physically, ang sabi po ng psalmist, sabi niya, this is my comfort. Remember the word unto thy servant, upon which thou hast caused me to be, to hope. Sabi niya, this is my comfort. In what? In my affliction. May tinitiis ka ngayon na rayuma. Ano mang karamdaman, mayroon ka. Hindi lang ikaw. Dalawa tayo. Mayroon kang magdamag kahapon. Hindi ako nakatulog. Masakit dito ko. Okay? Ay, tatas ko ito. Naalala ko yung turo ni Brother Fernand. Sabi niya, Pastor, kung di nyo mataas, iganon nyo. Igapang nyo. Sabi ba? Amen? Iinom ka na ng alaksan, hindi na tumagalaw. Gising ka pa rin. Sabi ko, may purpose ang Panginoon, kaya gising pa ako para manalangin. Yes, Pastor. Maalala ko kayo. Antayin ko na angkutin ako. Amen? Tapos kahapon ng tanghali, mag-alas 12 na. Nag-uusap kasi akong tao dyan, yung nag-ukay. Binibili namin yung lupa. Kahit ang magdiwas sa subdivision. Nag-uusap. Abay nung naantok ako, sabi ko kay Grace, dyan lang muna kayo, nahihilo ako sa ito. Hindi ko kahit na 15 minutes. Aba, naka 15 minutes din nata ako. Sabi ni Daniel, Pastor, may nakaanong sa'yo, matabang tao. Drive driver. Para sabihin saan ibagsak. Hello? Yes. Kala nyo, nakakapagod yung supervisor. Okay. Hello? Pag-break time nila, pag-break time, ako ang umakyat, tinitignan ko, in-inspect yung ginagawa. Pag-alis nila ng forma ng haligi, may pino, may magaspang. Sabi nila, taktakin mo. Sabi ko, huwag nila taktakin. Itaktak mo lang. Okay? Huwag nang taktakin, yung magaspang puruin mo na lang. Kasi pag tinaktak mo yun, gagaspang uli, maghapon pipinuin ng masunyon. Dagdag pa sa gastos, dagdag sa oras. Kaya sabi ko kay Bradalis, dapat pag nagpapatrabaho ka, nakakaintindi ka rin ng trabaho. Ayaw ginawa. Yung magaspang, pinuro lang. Ay yung pino, hindi natataktakin. Tinaktak na lang. Alright, mga kapatid. Hello. Hello. Masarap ng papagawa. Lalo na pag maraming finansya. Amen. Pero, uupa ka ng pito niyan. Diba? Okay? Salamat doon sa gift niyo sa birthday ko. Hindi ko personal gagamitin. Kaya natin ilalagay. Pinaka-upa. Kaya niyo pa makulong yung pastor niyo dahil sa utang. Ngayon na tayo 157,000. Material pa lang yun. Amen. Materials pa lang yun. Hello? Pero tingnan niyo naman yung ginagawa parang pantunay. Pwede natin patunay yan. Kaya pag may pasyon na tayo, ayos na yan. O, pagkain na, doon na tayo. Akyat tayo. O, pag nagkataon, nandun tayo lahat, biglang nag-rapture, dinauna tayo doon sa pagkagawa. Okay, now mga kapatid, the Word of God is powerful. Has power to convert, has power to cleanse, has power to comfort.
and has power to counsel. Psalms 73:24. Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. Ang salita ng Diyos, hindi lang may kapangyarihan maglinis, hindi lang may kapangyarihan mag-aliw, kundi may kapangyarihan din mag-counsel, mag-advise. Anong problema mo? Takbo ka sa Word of God. Maliliwanagan ka. May time. Sabi ko, Lord, mali yata ang desisyon ko. Lord, patawarin mo ako sa mga mali kong desisyon. Pero bago ako nag-decide, Panginoon, maraming beses akong nanalangin sa iyo. Lord, and then pagkatapos ko nag-pray, sabi sa naramdaman ko, sabi ng Panginoon sa akin, tama ang desisyon mo, anak. Yes. Hindi yung boses nang galing doon, kundi ayon sa banal na salita ng Diyos. Yes. Alam nyo, pag pastor kayo, subukan nyo. Tapos papakitaan yung pastor. Kala mo, ha? Dapat naiintindihan nyo, mga kapatid. Problema nyo, problema ko. Amen. Buhay nyo pagka hindi kayo ayos sa Panginoon. Nadi-discourage din ako. But praise God, mayroon akong Diyos na nagka-counsel sa akin, nagpo-comfort sa akin, nagbibigay ng boldness sa akin. Kaya matapang ko na tumatayo sapagkat alam ko may Diyos ako na powerful. Amen. Because His Word, His prophecies cannot be paid. Amen? Its power cannot be paid. And last, its promises cannot be paid. Man may scoff at the prophecies contained in the Bible, but by doing so, they only fulfill the Bible. Maraming tao, sabi niya, tagal ko na narinig yan. Salita ng Diyos, tagal ko na narinig yan. Darating ang Panginoon, tagal ko na alam yan. Pero hanggang ngayon, hindi pa dumarating. Nangabatay na yung mga nangaral na darating si Kristo. Hanggang ngayon, hindi pa dumarating. Sa pamamagitan ng kanilang pagtuya, natutupad ang salita ng Diyos. Ang propesiya ng Biblia. Hello? Amen? Its prophecies cannot be paid. 2 Peter chapter 3, verse 3 to 4. Alam niyo kung minsan mga kapatid, sabi ko, totoo yata yung pagka pastor mabagsik, mababait ang mga miyembro. Hello? Pagka mabait yung pastor, salba yung mga miyembro. Pero sinagot ko rin yung tanong ko. Mabait naman ako dito eh. Pero hindi naman salbahin yung mga miyembro. Amen. Hello? Maliban sa'yo. Sino? Sino ka man? Okay, may balik pala, no? Alright. Kapatid, saliksikin mo sa sarili mo. Kung ikaw ay nakaback up ka sa akin, o ikaw ang hihila pababa, madadaganan kita. Okay? Hello, amen? Now, its prophecies cannot be paid. 2 Peter chapter 3, 3 to 4. Look at this. Sabi niya, 2 Peter, kapatid. 2 Peter. Okay? Anong sabi niya? Verse 1. Isa mo sa verse 1. Knowing this, this second epistle, no? Verse 2. Diba? That ye be mindful of the word which were spoken before by the holy prophets,
and of the commandment of us, the apostle of the Lord and Savior. 3. Knowing this first, na alamin mo na ito, na darating ang araw, darating ang panahon ng mga manunuya, na mga nagsisilakad, darating ang mga manunuya na nagsisilakad sa kanilang mga kita. Na anong sasabihin nila? Verse 4. Sabi nito, nasaan ang pangako ng kanyang pagbabalik? Sapagkat mula ng ating mga magulang nangatulog na. At hanggang ngayon, hindi pa dumarating mula nung pasimula ng paglalak. Hindi pa dumarating. Ang sabi po ni Pedro, may mga darating manunuya. Pagka dumating yon, may nagsabi sa inyo yon, kasaan yung pagdating ni Kristo, pangako? Pag hindi niya tinutupad, sabihin niyo sa kanila, natutupad sa Bible dahil sinasabi mo, darating ang manunuya. Amen. Hello, amen? Its promises cannot be failed. May mga hula po na natutupad na, mga kapatid na minamahal kayo, malapit na tayo. Hindi ba ang sabi ng Biblia, darating ang delikadong panahon. Ang masama magpapakasama na. Ang mabuti, ang banal, magpapakamana na. Kaya kung Kristiyano ka, magpakabanal ka na. Kung hindi ka Kristiyano, magpakasama ka na. Sabi ng Bible, ngayon na ang panahon na mapanganib. Kita niyo ba yun? Ha? Oh, magkalayo, nag-aaway na sa true text. Noon, sabi ko sa inyo, pag magkalayo, hindi pwedeng mag-away. Pero ngayon, pwede nang mag-away, magkalayo. Amen? Pag-aasawa ngayon, hindi pa nagkita, nagtatakdala, magpapakasal. Amen. Amen. Hello? Nagkataon na, nagpapakalpit ako doon. Sa inyo, repeat lang. Sabi niya, isang tao, uwi ka dito. Hindi mo babae pinauwi dito, katulong sa Manila. Kakasal na tayo. Bibili ako ng baboy, mayroon akong 2,000. Ano ba bibili yung 2,000? Biliin? Hindi pa sila nagkita. Nagtatakda ng kasal. Doon, nangyayari yun eh. Nahalikan lang eh. Talagang magpapakasal ng babae pag nahalikan. Ngayon, nabugbog na. Okay ba? Hello? Amen. Pag nagsusulatan yan, patago. Ngayon, protect na. Babes, saan ka? Kumain ka na ba? Aba? May pahara-hara na pa lang. Marana ka siguro. Ha? O mayroon pa style yan. Mayroong sulat yan. Hindi basta-basta sumusulat sila. Okay? Maselan yan. Sa magandang papel. Yung nga lang, minsan yung paraan ng panakaw, ilalagay daw sa buko. Nanyok. Yung may butas. Lagay doon yung sulat. Okay? Hindi pwedeng yabot. Makikita. Kung gagawin yung buko, yung nyok. Nandun yung sulat. Ipapagulog. Kasaluin naman ng babae doon. Ganon. Ay ngayon sa text naman eh. Ang dali-dali. Hello? Nahawakan lang daliri. Talagang kabang-kabang rin eh. Ngayon, nahawakan ng lahat. Proud pa rin. Hello? Its promises cannot be failed. Mga kapatid na minamahal, ang salita ng Diyos, pasalamat tayo. Ngayon, ibinigay sa atin para tayo pabuhin, para ituwid, para turuan, para mag-ugali tayo ng tama. Diba?
O, huwag niyo sabihin, nagbago ka dahil gusto mo lang. Kaya ka nagbago dahil may salita ng Diyos. Amen. Ang salita ng Diyos nagpapatalino. Doon, Sister Lily, ewan ko, no? Sabi niya, hindi ako marunong magbasa ng English noon. Ngayon, babasahin mo English yan. Sira ako doon. Okay? Babasahin mo English yan. Tagalog, babasahin nga. Hello, amen? Hindi, marunong ako. Papaliwanag pa sa iyo yan. Amen? Kaya lang, iwan ko lang kung liliwanag. Wala na ako. Praise God. Ito po'y katotohanan. The Word of God is quick and powerful. Has power to convict, has power to convert, has power to cleanse, has power to comfort. Its promises cannot be paid. Amen? Its promises cannot be paid. Its power cannot be paid. Tayong lahat ay tumayo. Lapit ka ngayon sa Panginoon. Ang oras ng invitation ay part pa rin ng service. Okay? Lapit ka ngayon. Ano ang response mo sa narinig mo ng Word of God? Huwag kang tumagin sa Panginoon mo. Huwag naintindihan mo minsan. Lapit ka sa Panginoon. Huwag mo na lang pumunta kung saan-saan o anong isipin mo. Okay? Lapit ka sa Panginoon. Kausapin mo. Sabihin mo sa Kanya, kung nabulas ka, thank you Lord sa mensahe. Thank you Lord sa mensahe. Sabihin mo sa Lord, gusto kong ma-experience, maranasan, kapangyarihan ng iyong salita. Sasabihin ko sa iyo, kapatid, mararamdaman mo ang touch ng Panginoon sa buhay mo. Pag in-apply mo ang mensahe ito, mararamdaman mo ang touching ng Panginoon sa buhay mo. Ang Diyos ay buhay. Mayroon siyang salita. Mayroon siyang layunin sa buhay mo. Panginoon, narito po kami sa iyong harapan. Salamat, Diyos. Nararamdaman namin ang iyong presensya sa iyong bahay-sambahan. Ito ang tamang lugar upang ikaw ay aming sambay sa Espiritu at sa katotohanan. Ito ang tamang lugar upang ipahayag ang iyong kalwalhatian, ang iyong salita. Ito rin ang tamang lugar, Panginoon, para kami magtipon, magpalakasan sa isa't isa. Alam ko naman ang puso ng bawat anak ko. Ituin mo po kami sa aming mga kalikuran. Mangusap kayo po, Panginoon, sa bawat anak mo. Lalo na